Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong interview ng Bilyonaryo News Channel kay Attorney Harold Respicio. Napakatalino ito. Ngayon ko lang napakinggan ng gusto sa kanya interview. Talagang tinitira niya si Matibag. walang 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 katakot-takot na binabanatan niya si NBI Director Matibag. Attorney Harold. Si Harold. Good morning to the two of you. I'm happy to guest for the best looking host on TV. Yeah, pare. Yeah, pare. What's up? Yeah, pare. Attorney Harold, I watched your that clip wherein they were saying that you were inciting to sedition. Ang dami niyo nga pong energy. Sure. Opo, and parang campaign po siya. It's a Rage Coalition gathering in Visayas. At that time, I think yun yung case for which kinasuhan ako. And then we had recently dito ulit sa Mindanao na inulit ko ulit yung aking mga statements kasi gusto ko ulit magkakaso from Mr. Matibag. Pero we must remember, sir, na yung ginawa ko lang is teasing. Right? I asked the audience, gusto niyo na bang patayin? Hindi pa tapos yung question ko, sumagot na kagad sila ng oo. Kaya sinabi mo, kayo ang dapat kasuhan. Yeah. Ang tanong ko was, gusto niyo na bang patayin ang korupsyon? And sumagot sila ng oo ng napakalakas. Corruption pala yung papatay. Yeah. At tinanong ko rin, gusto niyo na ba ng revolusyon? Sumagot sila ng oo. Gusto niyo na bang ibuwis ang inyong buhay para sa ating demokrasya? Sabi rin nila, oo. Pero inciting ba yun? Hindi. Dahil sila naman ang sumagot. Nagtitis lang ako. Pero kapag ikaw ang gobyerno, kung insecure ka at may kinakakatakutan ka, eh baka i-interpret mo yun ng masama. Hindi po ba? In fairness to Harold, it's a common, when you're in government, you find ways to, I mean, I've seen it during the time of GMA. So, But hindi po ba kayo parang going overboard na it seemed as if parang it was rousing the people to overthrow the government? Hindi. Hindi Ang po. tinutukoy mo, Atty. Marco, is yung dangerous tendency rule. Diba? Kung maalala Ang natin sa kaso. Supreme Court, Bago pa eh. hindi na yan yung rule. Kapag tinatawag na illegal or legal yung speech, di ba? Hindi dangerous tendency rule, pero clear and present rule. Clear and present danger rule. Kahit sabihin natin may dangerous tendency yun, hindi yun illegal. Kasi nagsalita lang naman ng taong bayan at nagtanong lang naman ako. Pero Harold, tanong ko lang sa'yo. I know, this guy, I met him here. And I was here, when I was asked to host. And I was very, very impressed with his boisterousness. So I told him, you've got so much promise. After the show. Ateneo na po siya. And after na Opo. siya, but I said that he had so much promise. At the time, he was a Marcos supporter. but regardless of what his political Nung beliefs unity are. pa. I got disenchanted Oo. because of the corruption issues that came out. I had to take a side. Before, I got my popularity dahil sa criticism ko sa COMELEC irregularities. Ay, sa'yo, may kaso, I mean, may personal na nangyari sa'yo. Yes, pure yung advocacy na yun. Hmm. Pero nung dumating na yung corruption sa flood control projects and people were calling for the Harold's name but hindi ka nagsasalita, I had to take a side. My options were only side with corruption, not side with corruption, or be silent. Yung being silent, hindi na yun option sa akin. Kasi being silent is being complicit. But there's a side naman that you don't have to side with either, or you can speak about corruption. But ang nangyari, nasama ka sa DDS as a Duterte side. I speak against corruption. And so do we. We speak against corruption. We don't have to necessarily go towards Duterte camp. It's not an either-or situation. I also speak for democracy. Democracy. It's the same. Yes, democracy means upholding yung tone ng taong bayan. And my sense is, my belief is, taong bayan is ayaw nila ng impeachment and gusto nilang malaya silang bumoto ng kanilang presidente in the future. And I believe na hindi tama yung ginagawa nilang process ng impeachment kasi iniimbento po yung witnesses. Yung kay Matibag, wala na siyang credibility. Kapag ganun yung proseso, We're here to stay. Ayan. So yun. Binibira niya si Matibag kasi sasampan daw siya ng kaso eh. Inciting to sedition. Sige, sampahan niyo ako. So, nakikita ko dito kay Attorney Harold Matibag na Harold Respicio
ano ito, may future ito sa ano, walang katakot-takot. Sa isang ang video clip nakita ko, ayoko kasi tinanong siya, balak ba niyong mag-counter charge laban kay Matibag? Ano? Ayoko. Hindi ko ugali yan. Hindi ako nanghaharas. Hindi katulad kay Matibag. Wala siyang katakot-takot. At kasi nga, abogado siya. Abogadong matalino, may paninindigan. Sumikat siya nung election last year nang kinasuhan siya ng Comelec. At I don't know ano nang nangyari sa kaso niya sa Comelec. Kailang sa tingin ko, mababasura yun. Kasi ano, violation ng Article 154 ng Revised Penal Code, yung false utterances, false publication. Ang ingredient nito, ang batas, nagsasabi, dahil sa statement ni Attorney Respicio ay nagkagulo ang bansa. Ang tanong, nagkagulo ba dahil sa statement niya? Dahil sa ano ng Comelec? Wala naman. Kaya mababasura yan. But anyway, kung ano-ano na lang ginagawa ng NBI, kaso kaliwat kanan ito, kinakasuhan si Attorney Harold Respicio dahil nagsasalita siya laban sa korupsyon. Kakasuhan si former Congressman Mike Defensor dahil nagsasalita siya laban sa korupsyon. Dahil isa siya sa tumutulong sa Brave 18 Marines. So magsalita ka ngayon laban sa gobyerno, may kaso ka. Tumulong ka, bumaliktad ka sa majority bloc, wala ka ng kaso. Yan. Kaya ligtas si Villanueva at saka si Escudero. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nanisiyang ko lang na taga Anogero. So muna ni ang iyang balay. Og karon muna ni ang itsura sa atop ni angkor sa natagaan ng Ugero. So mga putol-putol na jod. O gipang butangan na gani og mga kahoy kay kung mag-ulan magtulo na. So nakita gyud nako nga kining atop ni angkol kuan na gid kayo. Pulihan na nagyod. So kinahanglan gyud nila nga magpulihan ni. So karaan na gid kaayo nga mga yero. O karon ante angkol pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop nga yero? 12 na katuig. 12 na katuig. Sa kadugayon na sa inyong atop nga nagantos na gid mo sa ulan. Nga naman sa 12 na katuig ante nga wala gid mo nakapalit og yero nga aron mapulihan ang inyong atop. Tungod man gud sa pagkawalad una mo magtrabaho mi sa yuta nga bisan abuno na galisod pud gihapon unya dayon plano unta namo nga gayuhon gali pero wa magyud na mo ika-afford na kay among mga anak estudyante. Na siya nga murag alanganin gid kami. Bisan pasalamat ako karon nga ana ay bisan og gamay panabang dako na sa amo pagpasalamat nga sila kamo ang giagian og mga panalangin nga nakaabot din sa amo. So nagpasalamat kami sa sponsor ni Amy karon sa among napayuslan nga sin yung gipiyal sa amo. Salamat kaayo among pasidungog kaninyo nga hinaot unta nga magmalampuson ang mga katuyuan para inyong gihimo karon. So unsay trabaho dai nimo kol? Gapanguma Farmer mag-uuma lang gyapon. Oo, so pila nang imong edad day kol? sa 66. 66, so alanganin na gyud ang imong pagtrabaho. Oo, sa katigwaong una. Ikaw ante, pila na imong edad? Kuan ako sa 60. 60 na. So pila ang inyong estudyante nga ginasuportahan sa pagpa-eskwela? Upat. Unsa na yung mga grade? Nagkuan ni sila grade 12, nag-graduate na. Karon pa sila ga trabaho unya kining
naapay isa nga Mm. graduate karon. So dito ra gyud ang inyong kwarta sa inyong mga estudyante. Oo, dito. Oo, so salamat ka ante. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin sa amo. Oh, salamat Kini kayante. mga puso gyud nga mga Mm.